Pinaimbestigahan na ng mga otoridad ang iba pang posibleng kahalintulad na kaso sa bansa matapos mahuli sa Pogo Hub sa Bagak, Bataan ang isang wanted sa Indonesia. Samantala, sumasailalim naman sa malalimang investigasyon ang viral video na nagpakita ng pananampal ni PAOK spokesperson Dr. Winston Casio para malaman kung may katotohanan ba ang umano'y pagmumura sa kanya ng isang Pinoy na empleyado. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Sa isinagawang operasyon ng PAOK, CIDG, Central Luzon Police at iba pang law enforcement agencies noong nakaraang linggo, huli ang nasa mahigit 800 katao kasama ang 42 foreign nationals sa Central One Bataan Incorporated sa Bagak, Bataan. Isa rito ang nagngangalang Handoyo Salman na isang wanted sa Indonesia dahil sa mga kaso ng money laundering na aabot sa mahigit 3 bilyong piso. Kasi malaking tao siya sa Indonesia, isa siya sa pinakamalaking money laundering suspect. In Philippine money, ang naloko niya sa Indonesia is about 3.3 billion pesos. Natagpuan din nila dito ang mga application na ginagamit sa mga illegal gambling. Yung Winbox kasi, yan yung mga pinagbabawal sa ibang bansa. Yan kasi yung nagki-cater o yung nagsa-service doon sa mga illegal gambling operations like yung e-sports betting, yung horse racing, yung lottery, e-casino. Agad na nakipag-ugnayan ng PAOK sa iba't ibang imbahada sa bansa para maberipika ang mga nahuling dayuhan. Habang naglabas na rin ang Bureau of Immigration ng commitment order para manatili ang mga ito sa loob ng PAOK detention cell. Yan yung nagpapatibay na okay lang na i-hold sila for custody or for detention, temporary. While yung chinecheck yung mga papeles nila. We're just waiting yung ibang embassies natin to coordinate with us para ma-check din kung ito kung meron na wanted person. Samantala, pinakawalan na rin ng mga otoridad ang 772 ng mga Pilipinong empleyado ng kumpanya matapos makuha ang kanilang impormasyon. Sa mga ganitong isinasagawang raid, unti-unti naman raw nababawasan ang POGO operation sa bansa ayon sa PAGCOR. Sa kabila nito, patuloy na pinag-aaralan naman ang nakuna ng CCTV hinggil sa insidente ng pananampal sa isang Pinoy ni PAOK spokesperson Winston Casio. Una nang nagpahayag si Casio na handa niyang harapin ang investigasyon ukol sa kanyang ginawa. Humingi na rin siya ng dispensa dahil nagpadala siya sa emosyon matapos umano ang ginawang pagmumura at pag-dirty finger ng nahuling manggagawa. Kailangan imbestigahan pa rin namin yan. Kasi hindi naman pwedeng nagbigay siya ng affidavit and then that's it. Dapat alamin pa rin natin yung status o yung complainant, yung taong nasaktan o yung involved dito. Meron kasing prior incident ng pagmumura, yung pangangarat, yung pagde-dirty finger nga. Tiwala naman ng PAOK na hindi maaapektuhan ang integridad ng organisasyon dahil sa nangyaring insidente. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.